Ako ang inyong gabay sa dilim at sama-sama nating haharapin ang takot. Handa ka na bang marinig ang mga kwentong katatakutan at puno ng hiwaga? Ihanda ang sarili. Halika, takutan tayo. Ang istoryang inyong mapapakinggan ay ipinadala ni Merna ng Bohol. Ang mga tauhan at lugar ay sadyang iniba ayon na rin sa kagustuhan ng ating email sender. Ang Bata sa Bintana. Sa liblib na baryo ng Santa Kit area, may bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Ang bubong nito'y butas-butas, at ang mga bintana'y natatakpan ng alikabok at kortinang punit-punit. Sabi ng mga matatanda, may nananahan daw doon, hindi tao, kundi multo ng isang bata. Tahimik itong nagmamasid, naghihintay ng susunod nitong biktima. Isang gabi ng tagulan, napagpustahan ng magkakaibigan na si Erica, isang matapang ngunit mapusok na dalagita, na pumasok sa bahay. Alam kong natatakot lang kayo, ako na ang bahala. Hindi ko ayawan yung hamon nyo. Wala namang multo eh. Hawak ang flashlight, pumasok siya sa bahay. Marahan ang simoy ng hangin, at ang sahig na kahoy ay umiinit sa bawat yapak. Napansin niyang ang paligid ay hindi lang basta madilim, parang sinasakal ng kadiliman ang bawat sulok. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Sa sala, nakita niya ang isang sira-sirang upuan na tila nilulumot na. Sa tabi nito, may laruan, isang luma at maruming manika. Napansin niyang nakatingin ito sa kanya, kahit wala namang mata ang mukha. Hindi niya maalis ang tingin sa manika, hanggang sa bigla itong gumalaw, bahagyang tumagilid. Napaatras siya. Ha? Ano yon? Hangin lang. Bulong niya, pilit na hindi pinapansin ang kaba. Biglang may malamig na ihip ng hangin na dumampi sa kanyang batok, kasunod ng isang mahinang boses na tila nanggagaling sa kanyang likuran. Ate, gusto mo bang maglaro? Napabalikwa si Erica at tumama ang flashlight sa pader. Sa liwanag, nakita niya ang isang batang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakasuot ito ng puting damit na punit-punit, at ang ulo nito'y nakatungo. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito'y puting-puti, tila hinigop ng dilim. Hindi makagalaw si Erica. Sa bawat segundo, parang bumabagal ang oras habang dahan-daang lumapit ang bata. Naririnig niya ang tunog ng paa nito sa sahig, ngunit ang mga paa ay hindi naman humahakbang, tila lumulutang. Habang papalapit, ang maliit na bata ay nagsimulang magbago. Ang mukha nito'y unti-unting nagkapunit-punit, ang bibig nito'y napuno ng mga ngiping matatalas, at ang kulay ng balat nito'y naging kulay abo. Ate, samahan mo ako dito, lalaro tayo. Ang boses nito'y naging mabigat, parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Nang abutin siya ng kamay ng bata, napasigaw si Erica. Ang balat nito ay sinlamig ng yelo. Maya-maya pa'y niyakap siya ng bata. Sa gulat, nabitawan niya ang flashlight, at tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid. Naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang batok. Isang mainit at basang hininga. Napasigaw siya ng buong lakas, ngunit biglang sumara ang kanyang lalamunan at hindi siya makahinga. Huwag ka na aalis, ate. Ayoko na mag-isa. Samahan mo ako dito, parang awa mo na. Nagising ang baryo sa kanyang malalakas na sigaw, ngunit nang puntahan nila ang bahay, wala ni anino ni Erica. Ang mga kaibigan niyang naghihintay sa labas ay natakot nang makita ang pader na may bagong nakasulat sa dugo, "May bago na akong kalaro." Hindi na muling nakita pa si Erica at simula noon, tuwing sasapit ang gabi at maulan, may mga nagsasabi na nakikita pa rin nila ang bata sa bintana, ngunit hindi na siya nag-iisa, may kasama na itong dalagita, nakatingin mula sa dilim, sinusundan ng tingin ang sinumang magdadaan. Ang mga mata nito ay puno ng puot at hinagpis, para bang hinihintay ang susunod na makikipaglaro sa kanila.
Meron ka bang mga katatakutang istorya tulad nito? Kung meron, ipadala ang iyong kwento sa aking email, halikatakutantayo@gmail.com at malay mo istorya mo naman ang may kwento natin sa susunod nating kwentuhan. Maari ka ring mag-donate upang mapanatili ang pagtakbo ng channel na ito. Any amount is really appreciated. Narito ang GCash at Maya number, 0906-007-3329. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Halika, takutan tayo. Mahilig ka ba sa mga ganitong klaseng content? Mag-like at subscribe na sa aking channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na istoryang katatakutan. Ang hindi mag-subscribe, mumultuhin mamayang gabi.